Siyempre, pagka may mga ano, ayan no, nagkalat yung basura. Oh, alas 5 ata ito ng madaling araw. Ayan no, yung KP Tower, One Luna. Ayan yung kalat. Oh, kita mo naman. Oh, halo-halo na to. Halo-halo ng kalat to. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Hi sa lahat ng viewers ni Joe Malone TV ha. Oh, please subscribe and click the notification button ha. God first. Huh. Come on. Yeah. Come on, come on, come on. Ay, araw ng Wednesday. Dito sa Pilipinas ha. The good times before bad times. Huh. Ito na nga yung kinakatakutan natin, mga kayon. Nagsimula na yung mga vendors doon sa tema na Pasko sa Divisoria. Ha! Oh, sarap. Yeah! Come on, come on! Shoutout sa lahat ng mga Iskonians natin. Siyempre, yung mga solid. Huh. Yeah! Come on! Umatake na. Sa mga bago lahat dyan, welcome kayo rito sa atin. Dito lang sa Joe Malone TV. Tunay na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Huh. Yeah! Haluin mo natin yung kape natin, ha? Huh. Yan na. 2 minutes lang yan. Yan na. Lupit ng piano ko, di ba? Nasa gilid. Okay. Magandang araw sa inyong lahat. Today is November 27, araw ng Miyerkules, alas 8 dito sa Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga supporters natin, yung mga Iskonian solid dyan sa abroad. Attendance check tayo sa baba, sa comment section. Watching from kung saan lupalop kayo man naroroon at nanonood ng ating reaction video at vlog. Medyo may konting echo para medyo maganda ang datingan. Hello, is it me you looking for? Yay! Yay! Namiss ko tuloy sa mga Paxton natin eh. Shout out sa lahat ng mga major sponsors natin, syempre. At kundi dahil sa inyo, pati na rin ang mga solid Iskonians natin. Yung mga bago sa channel natin, syempre, please do not subscribe. Meron naman tayo. Please don't forget to subscribe. Tapos click nyo na yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw. Sa mga luma naman, please lang, huwag kayong mag-skip ng ads. Sobrang laking tulong, no? Huwag kayong mag-skip ng ads. Tapos kung may time pa kayo, pwede naman kayong i-replay yung mga videos natin dyan. Marami tayong videos na ina-upload araw-araw. At least 2 o minsan pag sinisipag, 3 beses, 2. Kung hindi, 1 meron araw-araw. So marami tayong ina-upload dyan. Meron tayong lokal kay Isko. Meron tayong national, gaya nung yung issue ngayon, yung Duterte, Marcos, meron din tayo dyan kahit papano. Medyo madalang lang, pero meron naman tayo. At mamaya, ngayon, di ba, Wednesday ngayon, mamaya nasa Maynila ako. Antabayanan natin yan. Yari na kayo. Luluwas na ang Joe Malone TV. Humanda na kayo, magsitago na kayo. Dahil titirahin ko kayo. Kala nyo, yung nagpo-post na naninira kay Yorme Isko Moreno, yung Gara Palan, Alam mo, salamat ka. Unti lang ang followers mo, kaya hindi kita papatulan. Kasi sisikat ka lang eh,
Sa Facebook yan. Sige. O, mamaya, nasa Maynila ako. Iba-vlog ko yung Divisoria mo. Ha? Iniinis mo ako. Ha? Iniinis mo ako. Alam mo ka. Ha? Alam mo ka. Okay. Please like at share the video para umangat ang ating recommendation at ma-notice tayo ulit ni YouTube. Kahit dislike, kahit like, kahit ano dyan, gawin nyo naman mga Iskonians natin. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Mga major sponsors natin sa ibabaw, si Sir Christian, si Ma'am Sophia ng Davao, Singapore. Maraming salamat sa sound system. Si Technopro Unlimited para dun sa ating webcam. Mga Gcash donors natin, maraming salamat. Sila Sir Ronald, sila Pyromel, Ma'am Melcy, nawala si Ma'am Melcy, si Ma'am Janet, si yun, yung mga yun. Maraming salamat sa inyo. Yung kayo mag-skip ng ads, sobrang thank you. Thank you doon. Tapos kung bago ka sa channel ko, syempre like, share, subscribe, click mo na yung notification bell. Tapos kung meron kang pang-ayuda, pwede kang mag-join sa ating membership dahil magkakaroon tayo ng exclusive video for membership only next year o sila yung unang makakapanood bago yung mga regular viewers natin. Pero syempre, shoutout sa lahat ng mga regular viewers natin. Eto na. Eto na, ha? Eto na yung sinasabi natin na kinakatakutan natin. So, nagkaroon na ng mga vendors. Ang tema, Pasko sa Divisoria, something like that, or sounds like that. Pasko sa Divisoria, so may mga tent na blue, I think it's 950 according to sa post ng isang mga dami account, mga trolls na yung mga, malalaman mong trolls eh. Kasi ang pangalan, hindi legit, hindi lehitimo. Sa dami ng pangalan, eto na lang, sa dami ng pangalan na pwedeng ipangalan sa Facebook, gumagamit pa sila ng ibang pangalan na obvious naman na hindi pangalan ng tao. Di ba? Ganun ka bobo. Yung mga gumagawa ng trolls, pili mo Gara, tapos apelido Palan. Tapos may isa pa yung ang ginamit na pangalan yung karakter ng sa Monster University. Pangalan nun, basta ginamit niya yung pangalan nung isa sa mga karakter ng Monster University. Hindi ba naman bobo, di ba? Dapat gumawa kayo ng pangalan, gumawa kayo ng account na yung ang pangalan, yung totoong tao naman. Halatang pang trolls eh, di ba? Mga trolls ngayon, hindi na rin nag-iisip. Required pa talaga yon? Pagka trolls, kailangan hindi nag-iisip. So yun na, sa Divisoria, meron na. So, parang ganitong ginawa nila eh. Yung sa Claro M. Recto, sa may harap ng Tutuban, may mga tent yan, blue, 950. I don't know kung it's a day or it's a month. Pero may nag-comment sa atin, isang araw daw yun. Hindi ko alam hindi ko alam. I'm not sure about that. Doon sa Claro M. Recto, mga goods, mga damit siguro, sapatos, tsinelas, cellphone case, mga ganun. Tapos yung sa Tagupan, in particular, parang ginawang maginhawa style, ugbo style, puro pagkain naman yung buong kahabaan ng Dagupan. Meron dito eh. Meron tayong video sinan sa atin sa group chat natin, sa GC natin. Si Yorme kasi ngayon, nasa Isla Puting Bato. May schedule na binababae. Hindi lang ako makapunta. Pero one of these days, pupunta tayo dyan, syempre. Sa mga patawag na Yorme. Yun na nga. Nagagalit yung isang trolls sa kabila. Sabi ni trolls, banatan yung Divisoria, mga PI kayo. Sabi gano'n, nagmura pa itong, nagmura pa ito. 500 lang yung friends na ito. Kaya halatang kagagawa lang ng account. At ganun ka bobo dahil Gara ang pangalan. Palan naman yung apelido. Di ba? Required talaga yung pagka-trolls, kailangan hindi rin nag-iisip. Ito na. So, nagkaroon na ng vendors. Nag-start na ata magtinda. Although may mga bakante pang tent, pero karamihan meron na. So, para mga 70% na meron na eh. So, ito na. Ang kiniklaim nila, ito lang naman daw yan. Etong Pasko. Pero di ba, meron tayo nabasa sa comment natin. May pinakita ko sa inyo reaction video, hindi lang daw pang Pasko, pang next year na. Kulang na lang sabihin, panghabang buhay na. Okay. Tapos, eto namang isang trolls ang sinabi, kaya nga may tema na Pasko sa Divisoria, kasi meaning parang pampasko lang. So, seasonal lang, kumbaga.
Eto na ha. Abangan natin next year yan kung talagang seasonal lang yan, kung mawawala yan o hindi. Feeling ko naman, ang siste dyan, ganito. Protektado daw to ng mga kapulisan saka alam daw to ng City Hall. Oo naman, pwede naman alam ng City Hall ng Maynila yan. Kasi hindi naman maa-aprobahan yan kung hindi yan approve, kundi alam ng Manila City Hall. Not unless na bypass ang Manila City Hall. O ang sinasabi, protektado, sa post, protektado raw ng kapulisan. Ito. At saka, nandiyan dyan sa lumang video ko at ng City Hall. Inom nga muna ako ng kape, Diyos ko. Lumalamig yung kape natin. Para nervous din tayo. Okay. So, protektado raw, gano'n, bla bla bla. So, dalawa yan. Ang feeling ko dyan, pag maraming umangal, maraming nakapansin, at maraming nagre-reklamo, i-stop nila yan next year. So, hanggang Pasko lang yan. Pero pag walang nakanotice masyado, hindi masyadong pinag-isapan, hindi naging issue sa Facebook, sa social media, itutuloy nila yan hanggang next year. May abang di ba? May abang yan, syempre. So, ganun ang nila, personal opinion ko, ganun ang nakikita kong, nakikiramdam. So, pag hindi naging issue, hindi nag-viral, hindi nag-trending, o walang sumbat na naisumbat sa Manila City Hall, itutuloy nila yan hanggang next year. Pero pag nagkaroon ng issue, maraming nagalit na mga Manileño, ganyan-ganyan, hanggang December lang yan. Yan. So ito panoorin natin. Ito yung sa buong kahabaan ng Claro M. Recto, in particular, doon sa harap ng Tutuban. Ay, hindi. Ano to pala? Sorry. Ito, Dagupan to. Puro pagkain So, Dagupan to. Ulitin natin. Ayan, Dagupan Street yan. Ayan, puro pagkain. Parang ugbo style. Parang maginwawa. Ayun, may sarado pa. May mga bakante pa. Di ba? Puro pagkain. Style maginhawa. Tutuban. Yun ang problema. May nag-send sa akin ng video. Madaling araw. Eto na, yun nangyari. Siyempre, pagka may mga nagkalat yung basura. Alas 5 ata ito ng madaling araw. Ayan, yung KP Tower, One Luna. Ayan yung kalat. Kita mo naman. Halo-halo na to. Halo-halo ng kalat to. Sige na, hindi lang sa vendors tong kalat na to. Pero siyempre, merong rito ang vendors. May rin to, basura din to ng residente, ng tao, ng mga naglalakad, ng mga consumer, buyer, yan. Halo-halo na yan. Ayan na nangyari. Traffic na din yan. Yun na nangyari. So, nangyayari, kung matatandaan nyo, umaga, madaling araw, bumisita si Yorme Isko Moreno sa Ilaya, Binondo. Nakita niya puro basura. Anong ginawa niya? Sinuspindi niya yung mga vendors doon para mga 3 araw ata na hindi nakapagtinda. Yung mga vendors. Kasi, mantakin mo ba naman? Ikaw naman vendors ka. Mano ba namang linisin mo kahit yung sarili mong area, yung sarili mong kudrado na lugar? Linisin mo. Tapos lagay mo sa isang sako. Para pag dumaan yung basura, yung basurero, bit-bit na lang ng bit-bit ng basura. Ito nangyayari pag hindi mo na nakontrol. Siyempre, kalat-kalat na. Mantakin mo, di ba, Divisoria? Oo, nandyan yung pera. Business capit, ano nga yan Ang tawag ko nga dyan. Ang tawag ko sa Divisoria, the city that never sleeps. Ang lugar ng Divisoria, talagang iba-iba ang tao. Iba yung tao sa umaga, iba yung tao sa hapon, iba yung tao sa madaling araw. So, ang tawag ko dyan, yan talaga yung street na hindi natutulog, yung buong Claro M. Recto na yan. In particular, doon sa part ng Divisoria. Kasi mahaba yung Claro M. Recto. Particular sa Divisoria. Yan yung lugar na hindi natutulog. Meaning, dire-diretso ang tao. Kasi dyan ako lumaki. Kaya alam ko, sa Dagupan ako lumaki, kantong-kanto ng Dagupan, Divisoria, kantong-kanto mismo, hindi dulo ng Divisoria. Dito ako sa Bungat. Sa may Dragon 8 Mall, dyan kami nakatira. Nung hindi pa Dragon 8 Mall yan. Kaya sabi ko sa inyo, alam ko yung history at alam ko yung istorya ng Divisoria, ng Kundangan. Buhay pa yung trend dyan. Sa gitna ng Center Island. Nandiyan na ako sa Divisoria.
Dumadaan pa yung tren, naabutan ko pa. So alam ko yung istorya ng Divisoria. Hindi mo ako mapaglinilang ngayon. Wala pa yung KP Tower. Hindi pa nakatayo ang KP Tower. Nasa Divisoria na ako. Pati yung tumumbang building na ganon sa Wanluna, Tondo site, di ba? Andiyan dyan na kami noon. Yan. Alam ko yung istorya na yan. So yan talaga, yung street ng Divisoria in particular, talagang, ay walang street ng Divisoria. Yung Claro M. Recto, Divisoria ang tawag. Talagang hindi natutulog yung tao dyan. Iba yung tao sa umaga, sa hapon, sa gabi, sa madaling araw. Iba-iba yan. So talagang buhay yan, buhay. Andyan ang pera in short. Huwag na tayong magpaka-iproklito rito. Andyan ang pera sa Divisoria in short. Kasi talagang iba yung tao sa umaga, hapon, gabi, madaling araw. Talagang, ewan ko, andyan talaga ang pera. Talagang isa sa mga bumubuhay yung Divisoria na yan sa income tax ng Manila at yung perang nakikuha dyan ay na-allocate nila sa mga future projects ng Manila City Hall. Kaya talagang hindi mo pwedeng pabayaan ng Divisoria dahil talagang andyan ang pera. Talaga naman. So, yun na. Talagang malaki ang naibibigay na income tax ng Divisoria sa Manila City Hall. Legal man o illegal. Totoo yan. Totoo yan. Legal man o illegal. Nangyayari naman talaga yan sa isang syudad. Huwag na tayong rito. Huwag na tayong magpaka-safe dito. Eh, yan naman ang totoo eh. Di ba? Yan naman ang realidad. Yan naman talaga ang nangyayari sa Divisoria. Kaya nga, gaya ng sinasabi ko, kung pagbibigyan, maraming gustong vendor na gusto magtinda sa Divisoria. Kasi nga talaga maraming tao dyan. Kaya nga kung pagbibigyan mo lahat ng mga vendors na makapagtinda sa Divisoria, puno yan. Puno yan. Paulit-ulit tayo rito eh, kasi hindi nyo naiintindihan. Maraming nagko-comment sa Facebook. Talagang ang tatapang pa nila. Sobrang tapang nila. Ang gamit nilang account, dami account. Diba? Ako, ang pinangko-comment ko sa kanila, yung personal account ko. May blue badge pa ako. May blue badge pa ako sa personal account ko. Kaya talagang legit yung account ko. Diba? Pero eto mga to, halatang trolls ang ginagamit. Takot din eh. Malalaman mong takot din. Babanat. Magpapakalat ng fake news kay Yorme Isko Moreno. Kesyo ganyan, kesyo ganon. Tapos ang gamit naman ng account, dami account. Trolls. Mahalata mo sa pangalan pa lang, hindi pangalan ng pantao. Kahit gaano kagago yung magulang, yung pangalan na yon, hindi ipapangalan sa anak nila. Kasi kung hindi kinuha doon sa cartoon character, bilhin mo, isang word, ginawang dalawang word. Gara. Yung gara palan, ginawang pangalan sa kapiliin. Hindi pa naman bobo. Di ba? Ay, ganun kalupit. Di ba? Kaya ang daming kasing gustong sumira kay Yorme Isko Moreno kasi alam nila na mamayagpag eh. Alam nila ahead eh. Talagang hindi, kahit anong, talagang hihilahin nila yung pababa. That's what you call, political gaming eh. Hihilahin nila yung pababa hanggang sa ibaksak nila, tapos sila ngayon yung aangat. Eh, ang problema kasi, kilala na si Yorme Isko Moreno ng mga malilenyo. Kaya hindi nila mabasag. Di ba? Hindi nila mabasag kahit anong pagkalat nila ng fake news dyan. Tapos gagamit sila ng iba't ibang account. Ito mga to, baka ito lang din yung nasa paligid ni Yorme Isko Moreno. Eh. Baka nga kilala pa si Yorme Isko Moreno. Ang dami niyan sa Facebook. Sa YouTube, wala masyadong trolls eh. Kasi parang sa YouTube, kailangan mahabang video. Long form eh. Long form ng video kasi sa YouTube. Pero pagka gusto mong mabilisan, gusto mong caption, text, babanat ka ng fake news, babanat ka. Facebook ang titirahin mo ngayon, di ba? Kasi mas madaling mag-share, mag-like, mag-react sa Facebook. Kaya ito yung nagiging platform ng mga dami account, ng mga trolls, ng mga political trolls, yung mga dami account, karamihan niyang Facebook. Kasi madali magtago sa pangalan ng iba, sa pangalan na hindi pang tao sa Facebook, di ba? Kasi talagang patuhan yan, Facebook. O, totoo, political gaming. Natural na nangyayari sa politika, nag-aaway, bumabalimbing, kumakampi, bumabaligtad, tapos pagkatapos na eleksyon, magkakampi na ulit.
Di ba, alam mo yon, magkakampi, magkamag-anak daw, magkapatid daw ang turingan, tapos after ng eleksyon, magbabati na. Although sportsmanship, pero alam mo yon, ganun na political gaming dito sa Pilipinas. Talagang gaguhan, personalan, tarantaduhan, tapos at the end of the day, plastikan. Yan, ganyan. Yan, ganyan-ganyan yan. Minsan, ang inan to, pinersonal ako eh. Di ba? Tapos pagka after nung election, nanalo yung isa. Pare, congratulations ha. Di ba? Baka may pwesto ako dyan. Ganon, pero ano lang yun. Natural na. Kumbaga, sanay na tayo sa ganyan eh. Sanay na tayo sa ganyan. Pero ang hindi tayo sanay, yung maayos na eh. Di ba ang sabi ni Yorme Isko Moreno? Nag-ikot-ikot siya sa Kamaynilaan. Ang sinisigaw ng tao, bumalik ka na, bumalik ka na. Yun daw ang sinisigaw. So ngayon, napaisip si Yorme Isko Moreno. Ang sabi niya, kung matino at kung maayos naman yung pamamalakad ng existing na mayor, bakit pa siya pinapabalik? May point eh. 'Di ba? May point. Bakit pa siya pinapabalik? Bakit pa sumisigaw yung tao na bumalik ka na bumalik? Kung nasatisfy ng existing mayor yung mga needs netong mga to ng Manileño. 'Di ba? Kaya mapapaisip ka talaga. O so dininggin. Ika nga yung word eh. Dininggin ni Yorme Isko Moreno. Kaya siya napatakbo ng mayor ulit ng Maynila. 'Di ba? Kasi sinasabi ni Yorme, which is tama naman, no? Ang utang na loob niya, may utang na loob din naman siya sa Lacuna. Sa Lacuna. Siyempre, mas malaki ang utang na loob niya sa taong bayan, which is Manileño. Kasi ito nga naman to, mga to, ang bumoto kay Yorme Isko Moreno, kaya siya napaupo ng Manila. Di ba? O ano nangyari nung umupo siya sa Manila, 2019 hanggang 2022? O di ba umayos naman yung Maynila? Divisoria, Lumines. Nawala yung Eddie at Patty. Di ba? Yun nga yung iniiwasan ni Yorme. Yung mabuhay ulit yung Eddie at Patty. Kasi sila ang yumayaman, hindi yung income ng Maynila na dapat yung kinikita sa mga vendors na pupunta sa income ng City Hall para i-allocate sa mga future projects ng Manila. Eh, ang nangyayari, hindi. Yung mga Eddie at Patty, ang mga organizer, ang yumayaman. So, dumadaan lang sa kanila. Sabihin na natin na nagbabayad nga talaga ng mga taxes etong mga vendors sa Manila, sa City Hall, sa income. Pero iba pa yung binabayad nila sa organizer, yung mga wingman mga middleman na tinatawag. Ito yung mga organizer, si Eddie at Patty. So, nagdodoble pa ng bayad ngayon to si vendor. Sabihin na natin, nagbabayad din sila sa Manila City Hall, sige. Pero I'm sure nagbabayad din yan kay Eddie at Patty, which is yung organizer nila. Ito yung humahawak sa mga vendor ng isang syudad na yon, Divisoria man, Paco man, o saan mang lupalop. May mga ano yan eh. Ako mag-gather sa inyo. Bayad kayo sa akin. Kukulalakad tayo ng papel sa Maynila, sa City Hall. Yan, meron ganun eh. Middleman, agent, parang ganun. Di ba? Sa kotse, may mga agent din. Kumikita rin sila. Sa realty, mga lupa, may mga agent, ahente, broker, kumikita rin yon. So, ganun din dito sa mga vendor. May Eddie at Patty rin. Di ba lang ang tawag? Medyo pangit lang ang tawag Eddie at Patty. Pero syempre, kumikita rin si Eddie at Patty. Same logic applies sa mga nagbebenta ng lupa at nagbebenta ng mga sasakyan na hulugan. Di ba? Papayag ba yan na wala silang kikitain? Ano yan? Tanga? Di ba? Ano yan? Bobo. Ay, nako. Ito na nangyayari. Yun na nga nakakatakutan natin. Yung mga basura nagkalat. Regardless kung sa vendors man galing, sa mga nagbumibili man galing, sa jeep man galing yan, yung mga nagtatapon ng ganon-ganon. Ito na nga kasi hindi na maiwasan. Sa sobrang dami na. Congested na, saturated na, dumadami na. So, sino mahihirapan? Yung mga basurero. Oo, trabaho nila yan. Yung mga street sweeper. Oo, trabaho nila yan. Pucha, hindi nyo ba kayang linisin yung sarili nyong bakuran? Ganun ba kayo sa bahay nyo? Na to the point na sa trabaho nyo, sa business nyo, naidala nyo? Diba? Mano ba namang linisin natin? Diba? Linisin natin, lilagay natin sa plastic na malaki, sa sako, mag-provide kayo ng kanya-kanyang basurahan. Nang sa ganon, yung mga taong dumaraan din, doon din nagtatapon, hindi sa kung saan-saan. Tapos kayo din mga vendors, doon na rin kayo magtatapon. Di ba?
Marami akong kaibigan na vendor sa Dagupan. Marami akong kaibigan na vendor sa Divisoria. Dahil dyan ako lumaki. Kaya, pero, ang sa akin lang, nag-business ka na lang din eh. Gawin mo ng tama. Di ba? Gawin mo ng maayos, gawin mo ng tama. Gawin mo ng disiplinado. Hindi yung, okay na yan, may magwawalis naman dyan bukas eh. Okay naman dyan, may magpipick up naman ng basurahan dyan eh. Di ba? Huwag nating, kung ano tayo pinalaki sa bahay natin, dalin natin. Dalin natin sa trabaho o kaya sa business natin. Kung pinalaki tayo ng naglilinis lagi, nagwawalis sa bahay natin, dalin natin sa trabaho natin. Dalin natin sa business natin. Linisin din natin yung nasasakupan. Ang requirements na nga, yung nasasakupan mo na lang eh. Ikaw, bilang business owner, yung nasasakupan mo, linisin mo. So, yung sila, ganun din ang gagawin nila. Nang sa ganun, malinis. 'Di ba? So, hindi na masyado mahihirapan yung mga street sweeper natin, which is yung mga DPS, o yung mga basurero natin, pipick up na lang kasi nakasupot na, nakasako na. Hindi na yung sila pa pagwawalisin nyo. 'Di ba? Mga kayo, yan ang nangyayari. Yan ang nangyayari. So, magkakaroon tayo ng survey mamaya, luluwas ako. Tapos, balitaan ko kayo sa mga susunod na upload natin kung ano ang mangyayari. Maraming salamat mga kayo sa pagtutok at pagsubaybay nyo at alas 8:30 na sa akin. I-upload natin to mga alas 11. Maraming salamat. Huwag po kayo mag-skip ng ads. At kung marami kayong time, pwede nyo i-play all yung mga videos natin. Kung naghuhugas kayo ng pinggan, nagluluto kayo, pakinggan nyo lang. Hayaan nyo mag-run yung ads natin. Maraming salamat kung gagawin nyo yan. Attendance check sa baba. Watching from kung saan man lubalot kayo naroroon. Maraming salamat mga kayo. Solid Iskonian. Ipapa-shoutout ko lahat ng viewers natin dito kay Yorme Isko Moreno. Pag nagkita kami, papa-shoutout ko lahat ng mga solid Iskonians natin. Sasabihin ko na marami kang viewers sa akin dito, abroad sa Pilipinas. Maraming salamat sa mga kayon sa inyo at sa pagtutok nyo dito sa akin sa Joe Malone TV. God first!